Nako mga sangga, ito na nga ba ang sinasabi ko. Mga sundalo or Armed Forces of the Philippines, pinalagan si former President Duterte. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan. Okay, bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Okay, guys. Ito, pag-usapan po natin itong usapin na naman dito sa Pilipinas na kung saan, ay nako, ang gulo-gulo. Bakit nga ba tayo nagkakagulo, mga sangkay? Ito po, ang Armed Forces of the Philippines, tinabla po si former President Duterte. Mapaalala ko lang, wala po tayong kinakampihan po dito, ha? Maka BBM ka man, maka Duterte, maka Dilawan, bahala kayo dyan. Basta tayo, magre-react lamang po tayo sa mga nangyayari sa ating bansa o mga nangyayari sa ating mundo. Yan po yung natin ngayon, mga sangkay. At ito nga, sa Pilipinas kasi ngayon, masyado pong matunog itong panawagan ni former President Duterte na gawing isang bansa ang Mindanao o ihiwalay. O, ganun na rin yun. Pag inihiwalay mo yung Mindanao, ibig sabihin, gagawin mong bansa, pero sobrang labo na ito. Ngayon, ito nga po, sa sobrang labo, itong mga sundalo ng Pilipinas, ni-reject umano ang Mindanao Independence. At sila ay para sa One Philippines. Panoorin po natin itong balita. The Armed Forces of the Philippines says it will uphold One Philippines amid former President Rodrigo Duterte's call for a separate and independent Mindanao. In a press briefing at Camp Aguinaldo on Tuesday, AFP Public Affairs Chief Colonel Xerxes Trinidad says the AFP remains firm and clear on their stand on the proposal of the former president to separate Mindanao from the rest of the Philippines. We stand for One Philippines. Oh, we stand for One Philippines. Klarong-klaro yan, mga sangkay. Yan po yung kinakatayuan ng mga sundalo ng Pilipinas. So dito pa lang, matik na, sablay po. So ang nangyayari tuloy ngayon, military versus former President Duterte. Tayo mga sangkay, neutral na lamang po tayo ngayon. Kasi, alam nyo naman, ang politika ay politika po talaga. Wala pong pare-parehas po yan sila, malabo kasi nga, ang sistema sa ating bansa when it comes to politics, siraan, wasakan, alam nyo na mga sangkay, traiduran, yan po sila. But this one, itong sinasabing One Mindanao, medyo nagre-react po tayo dito kasi parang ang lang naman, opinion yun ni former President Duterte, but alam ko naman na lahat po tayo ayaw po natin maihiwalay ang Mindanao. Kasi nga, paano na yun? Paano na yung kanta ng Itbulaga na mula Batanes hanggang Hulo, di ba? Sabi nga ng iba, magiging na daw, mula Batanes hanggang Bohol. Gano'n na daw ang mangyayari. Instead daw na, mula Batanes hanggang Hulo. Ngayon, mula Batanes hanggang Bohol na. Yan, mga sangkay. Marami po talagang Pilipino, nire-reject po nila ang ideya na yan, na ihiwalay ang Mindanao. Kahit naman po sino, di ba? I think from that particular statement is already clear. What is the stand of the armed forces? One AFP, One Philippines. Oh, ayan na nga po. One AFP, One Philippines. Klaro na mga sangkay, kapag tinuloy ito ni former President Duterte, ang binabangga po niya, kasundaluhan ng Pilipinas, di ba? Strong AFP, strong Philippines. Trinidad made a statement following Duterte's claim that local political forces would regroup in the Davao region to start a movement for Mindanao's independence. Trinidad also reiterated the AFP's loyalty to the Constitution. Two former AFP chiefs under the Duterte administration also rejected the former commander-in-chief's call. Ito kahit yung mga kakampi ni former President Duterte, medyo hindi din talaga pabor. Hindi lang medyo, hindi talaga pabor. Ito, sabi po dito, gobyerno gagamitin ng puwersa
ng Pilipinas kung itutulak ang paghihiwalay o paghihiwalayin ang Republika. Ibang balita naman, hindi pabor ang mga dating gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na humiwalay ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Pero ayon sa dating tagapagsalita ng palasyo, masyado raw overacting ang mga tutol sa planong ito. Ito ang balita ni Hannah Jane Sancho. Hindi sinang-ayunan ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año at Peace Process Secretary Carlito Galvez ang mungkahing paghihiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Pero ayon sa dating tagapagsalita ng palasyo at Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, OA ang naging reaksyon ng dalawang dating miyembro ng gabinete ng Duterte administration. Ayan na mga sangkay, bakbakan, no? Mga dati magkakampihan. Hindi raw magdadalawang isip ang gobyerno na gamitin ang kapangyarihan at otoridad nito sa anumang tangka na paghiwa-hiwalay ng Republika. Ito ang naging tugon ni Secretary Año sa naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa naging pahayag nito na maghiwalay ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Para kay Secretary Año, na dating miyembro noon ng gabinete ng Duterte administration, na matatag ang gobyerno sa pagtiyak ng soberanya at integridad ng pambansang teritoryo. Ipinunto ng National Security Advisor na anumang panawagan para sa pagkakahati-hati ng bansa ay siguradong magpapahina sa adhikain ng gobyerno na sama-samang pag-unlad. Samantala, ayon naman kay Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Secretary Carlito Galvez, na dating ding miyembro ng Duterte administration na siguradong babalik lang tayo sa uno o square one sakalit ipilit ang Mindanao secession. Sinagot naman sila ng dating gabinete din ni Pangulong Duterte na siya ring tagapagsalita at Chief Presidential Legal Counsel sa kanyang programa sa SMNI. Ito, gusto ko marinig to, itong si Attorney Panelo. Ayon kay Attorney Panelo, nag-overreact lang daw ang mga dating gabinete ni Pangulong Duterte sa issue ng pagsasarili ng Mindanao. Ito ang masasabi ko. Sa mga nagsasalita nito, masyado kayong overacting. OA. Yan ang sobrang OA. Anong ika-crush ninyo? What are you going to crush? What secession are you talking about? The secession that is being articulated by the former president is just an idea. Nakikita niyo ba kung anong idea? Okay. Napaliwanag ni attorney, ideya lang daw yun. Kumbaga, walang gulo na mangyayari. Ideya lang yun. Kumbaga, parang, ba't di natin gawing one Mindanao lang? O kaya, ihiwalay natin yung Mindanao. Parang ganon. Ideya lamang daw po yun. Ideya lamang po ng presidente natin na parang ang dating, parang kung didepende na po sa mga Mindanaoans kung sasakyan po nila. Isang mungkahi. It's not a crime. Hindi sedition yan. Kunasyon din ni Panelo ang naging tugon ni Secretary Año at Secretary Galvez kung ito din nga ba ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Naku, ayan na nga po. Masyado kayong mga OA. Bali ba, ang nakaka-inis. Inis na ang gagamitin ko kasi yung mga nagsasalitang ito, mga dating cabinet members ni Presidente Duterte, na hindi nila iniintindi muna yung principal nila, kilala naman nila itong taong ito. Masyado naman kayo nagpapasipsip sa Malacanang. Ayun na nga po, pinanatan na. Hindi maganda yan kasi yung ginagawa nyo, sinisira nyo rin ang presidente ng bansa. Wala naman sinasabi si presidente ganyan. Saka, isa nga idea lang, Hana, it's just an idea. Idea lang pala, bang sangkay. Kayo, tatanungin ko kayo, tingin nyo, isa lamang po itong idea ng dating Pangulong si Tatay Digong, si former President Duterte, ang gawin ng Mindanao na parang bansa, ganon. Comment nyo po ang inyong mga opinion sa baba. Samantala, nagpahayag naman na babala ang mga Romualdo ng Camiguin sa issue ng Mindanao secession. Okay. So, eto, napag-usapan na po natin yan mga sangkay. Itong pahayag nila na ayaw nga po nila at baka humantong daw po sa point na mag-file po sila ng complaint against the former president. Pero, ito ang gusto kong malaman. Yung kayo mismo, ano ba ang inyong opinion dito? Sinasabi po, itong AFP or Buong Puwersa ng Pilipinas ay pumapalag
sa anumang plano. Sila po ay iisa. Na sila daw po ay for one Philippines lamang, not for any idea na i-separate ang Mindanao. Ano ang inyong mga opinion, mga sangkay? Tingin nyo ba tama po itong Armed Forces of the Philippines? O tama itong si Attorney Panelo? Just comment down below. Now guys, I invite you to please subscribe my YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.